Kinokondena nga ngayon ng mga PMAers General ang ginagawa ng mga tambaluslos sa dalawang news anchor ng SMNI na sina Ka Eric at Dr. Badoy. Inumpisahan na nga ng mga men in uniform kontrahin mga maling pamamalahad ni Romualdez ngayon. Ikulong ba naman kasi kamista nila batch 1987 na si Dr. Badoy na nagtatanong at naghahayag lang naman ng katotohanan sa publiko. Wala talaga tayong aasahan pa sa mga politiko, lalo na sa mga congressman. At ito, may panibagong manifesto ng mga PMAers Generals laban kay Tambaluslos. Kasi yung naunang manifesto, apurahan ang pagpirma nun. Maraming hindi nakapirma. Nagre-reklamo yung karamihan. So, isang araw lang, halos 200 na PMAers Generals nagpirma. Lumabas ang Ka Eric at Doc Badoy. Yung hindi nakapirma, nako, ayaw magpa-talo. Ito, bagong manifesto ng PMA Class 1987. Yan po yung class ni PNP Chief General Eliazar. Pumirma sila ng bagong manifesto na kinukundina yung ginawa ni Tambaluslos sa dalawang mamamahayag, Na it so happen na itong si Doc Badoy is a member of PMA Class 87. Mista nila yan kasi ang mga wives considered member of the class. Ang husband ni Doc Badoy is a member of PMA Class 1987. Yun ang mga magmimista. Nako, baka marami pang susunod na manifesto. Umpisa lang ito ng mga manifesto ng mga magigiting na generals ng Philippine Military Academy. Humanda ka, Mr. Tambaluslos. Okay, so panoorin natin itong tungkol sa kanilang manifesto. Subalit ilang oras pa lamang ang nakakalipas may bagong manifesto ang lumabas, at ito ay sa batch 1987 o Class of Hinirang Foundation. At pinirmahan ito ng 72 opisyal ng batch na yon. Ayon nga sa ulat na ito ay 72 PMA Hinirang Class of 87 members ang nakikiisa kay SMNI anchors Jeffrey Ka Eric Celes at Dr. Lorraine Badoy, na nakakulong ng 7 araw sa House of Representatives. Ang kanilang determinadong manifesto ay nagtataguyod ng kalayaan sa pagsasalita at itinataguyod ang integridad, transparency, at pananagutan para sa Diyos, bansa at tao. At narito ang buong nilalaman ng nasabing manifesto. Manifesto of Support for Dr. Lorraine Badoy Partosa and Jeffrey Ka Eric Celes. We, the members of PMA Hinirang Class of 1987, together with our spouses, respective families and friends, express our unequivocal support to our very own Mista, Dr. Lorraine Badoy Partosa and Jeffrey Ka Eric Celes, who are now on hunger strike after being detained indefinitely at the House of Representatives for their exercise of the right to preserve the integrity of their sources pursuant to the provisions of the SOTO Law. On December 5, 2023, Dr. Badoy and Celes were asked to attend as resource persons to a House of Representatives committee hearing regarding the SMNI franchise. During the meeting, they were asked to reveal their source of information regarding the alleged spending of 1.4 billion pesos or 1.8 billion pesos by the Speaker of the House for travel. The two refused to answer, citing the SOTO Law. For exercising their rights as embodied in the Bill of Rights of the Constitution of the Republic of the Philippines as citizens, the two were cited for contempt and are now on their 6th day of detention at the HOR. Dr. Lorraine Badoy and Jeffrey Ka Eric Celes are staunch anti-communist advocates, the former being a former spokeswoman of the NTF-ELCAC, while the latter was a former top cadre of the CPP and now working to unmask the duplicitous nature of the CPP-NPA-NDF. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system, of our government, and the Filipino people must demand and fight for this. Integrity, transparency, and accountability are essential facets of our democratic system, of our government, and the Filipino people must demand and fight for this.
We also call on the media, journalist group, human rights group, Gabriela or women's group and other advocates of freedom to stand up and speak out. Why are they silent on this? Asan sila now? This is a fight for the freedom of speech and of the press, a precious privilege that no country can forgo. We, as citizens and members of PMA Hinirang 87, appeal to the statesmanship and patriotism of our leaders in of the House of Representatives to release Dr. Lorraine Badoy Partoza and Jeffrey K. Eric Celes. To our leaders, we ask for your integrity, transparency and accountability for God, country and people. This we ask in the spirit of Christmas and peace. To God be the glory. At nakalagay nga ang lahat ng pangalang ito ng Class Hinirang, ang tanong kaya ba ipatawag ni Martin Romualdez ang 72 na sundalo na ito? Na, nagtanong din kung totoo ba na 1.8 billion pesos ang gastos ng Speaker of the House sa kanyang biyahe. Yan po, speaking of PMAers, ito, mayroong PMA graduate na naging vlogger, si Pinoy Survivor. Isa rin siya sa galit dahil hindi siya nakapirma. Masyadong mabilis yung ito, i-share ko sa iyo ang iyang vlog. Binabatikos niya ang mga congressman, mga very arrogant, basta. Salamat, Sir Dan, Pinoy subscriber, Pinoy Survivor. Ilagay ko ang link ng Pinoy Survivor sa description box ng video ito. Paki-click naman at masuportahan natin itong mga vlogger na ganito para hindi ako nag-iisa na general. Yan, si Pinoy Survivor, the general problem, yan ang tawag sa kanya. Salamat sa inyong panonood. Yung sa kanya lang is inaano niya love of country. And then nag-react si Congressman Acop na yun nga, very politely pa nga sabi na Madam Badoy, I am sorry for what happened to you today. Pero you do not have a monopoly of love of country. Yun doon ako oops, anong ginagawa ni Sir? Anong ginagawa ni Sir? Mali naman yun. I-right ni Dr. Badoy na magsalita, mag-statement. Nagmingi siya ng permiso sa Kongreso na pwede bang magsalita. Sasabihin niya, kasi inaano siya, kinontempt siya. Oh, nasabing lying ka sa harap ng TV, yung national TV, sasabihin sinungaling ka. Siyempre kung ikaw, feeling mo hindi ka sinungaling at you're just be misunderstood. Ako, sasabihin, mumurahin ko pa Congress Buti pa nga, tame si Doc Lorraine. Ako, mumurahin yung mga hinayo pa kayo. Wala kayo sa lugar Kasi, people of the Philippines, ang Congress, really abused their power. Kahit anong sabihin ninyo kahit Congress, kahit mag-defend na mag-defend, you abuse your power. Simple, because kung hindi kayo mabuso, hindi nyo pinakawalan si Doc Lorraine at si Ka Eric. Pinaglaban nyo, hinintay nyo yung korte. Because you are very sure doon sa ginawa ninyo na contempt sila. Nadinig nyo lang yung nag-file ng yung sa korte at nagpirmahan tong mga PMA na to. Hindi biro yung nagpirmahan, panay general. No, nandun general problem. Sama mo na si General Merchandise, General Upholstery, General Manager, no? Panay, both retired, hindi makapirma yung mga active Hindi makapirma. Yun ang nakakatakot doon. Pagka nakita na mga active na yung mga upper class nila, na mga ina-idol nila, nakapirma. Tapos sila lang hindi makapirme. Kabahan kayo. Kaya kinabahan ng Congress Kasi saan to pupulutin pagka hinayaan nyo, mag-snowball to? Kaya, boom, pinakawalan. Kasi yun yung demand doon sa manifesto. Pakawalan nyo agad yan, masasara kayo. Why? Congress, your power emanates from the people. Ibig sabihin, the people
can shut you down. The people can discharge you, can terminate you at any point in time kung gustuhin ng tao. Meron tayong processes, meron tayong legal processes, meron tayong constitution. Pag sinabi ng taong bayan, to hell with the constitution, pati yan papalitan namin. Kasi yung constitution na yan, ginagamit nyo para protektahan yung sarili ninyo. O para abusuhin, para kumita kayo, para balahurain ninyo. Binabastos nyo. Gago kayo. Wala na kaming tiwala sa inyo. Pag sinabi ng Pilipinas yan, goodbye Congress. You see, the people of the Philippines can shut down Congress. The people of the Philippines can fire every one of you. I'm not instigating. I am warning you as to what may happen. Yun yung problem ng Congress. Because in trying to save face do sa what may happen, lalo kayong nabaon sa kumunoy. Lalo kayong mababaon sa kumunoy. Dahil sa kasyabihan ninyo at sa kaarogantehan ninyo. Dahil sa inyong abuso sa power na imbis na yung taong bayan protektahan ninyo, inaabuso ninyo. At ang issue, hindi si Badoy, hindi si Eric, hindi yung SMNI. Ang issue, mga taong bayan, ay yung pera na kung ilang taon na yan, ang liquidation, accounting and liquidation ay by certificate. Yung concurrent na resolution number 10, yun ang issue. Nililihis nyo pa yung topic para yung taong bayan maloko ninyo. Hindi loko-loko ang taong bayan. Kaya nga, delikado ang Congress. Delikado kayo. You better, yung mga matitino dyan, yung mga inosente, you better start thinking how to terminate that resolution, rescind that resolution. Somebody na matino dyan should stand up, be recognized, and file a resolution terminating, abrogating, tama ba yun, mga term? Tapusin ang walang kabalbalan, ang walang iya, na walang katorya-torya na resolution number 10. At ang i-push forward ay ang accounting ng pera, ang liquidation ng pera, ang pag-audit dun sa pera, resibo, item for item to the single centavo. Bigyan ka ng 50 million, 48 million, 10 million, you 25 million, Senate, Congress, ang inyong gagawin na patakaran. Papatayin ninyo yung nakagawian na kung ilang taon na yan, kung 20, 30 taon na yan, na palakaran, na kalakaran, tigil nyo na. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, you will be shut down by the people of the Philippines through a revolutionary government.